I am ready! GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Humina na po at isa na lang low pressure area ang dating tropical depression Bising. May epekto pa rin kaya ito sa ating panahon lalo na sa pag-ulan. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jessica. Naapektuhan ng malakas na hanging amihan ang sirkulasyon ng bagyong Bising kaya tuluyan na itong humina at naging isang low pressure area o LPA. Namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 690 kilometers dyan sa may silangan ng Huban, Sorsogon. At sa wind map ng Metro Weather, posibleng manatili pa rin sa loob ng PAR ng ilang araw itong LPA. Kaya dapat po maging IM ready pa rin sa mahinang ulan na dala ng LPA ang silangang bahagi ng Visayas at maging Mindanao bukas po yan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, maghapong maulan sa may rehiyon ng Caraga at Davao habang may mahinang ulan naman sa natitirang bahagi ng Mindanao pagdating sa hapon. Sa Visayas, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi maliban dito sa may eastern section na makakaranas ng mga pagulan. Habang may ulan din sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng Bicol region sa umaga yan at may mahihinang ulan naman sa northern Luzon, dyan sa probinsya ng Quezon at Palawan pagdating sa hapon. At sa Metro Manila, maulap mga kapuso pero mababa lang ang posibilidad ng pagulan bukas. At dahil pa rin sa malakas na hanging amihan, mataas ang alon, dyan sa may hilagang baybayin ng probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte, dyan sa probinsya ng Aurora at ilang bahagi ng Bicol region sa Luzon at sa Visayas naman ay northern at eastern Samar. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa halos 5 metro ang taas ng alon kaya delikado po yan para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Jessica. Mang Tani, balik natin yung una mong map, no? Bagamat ang gandang tignan, no? Kasi ang kulay, kaya lang bad news yun pagka matagal ang pananatili ng anumang weather system, no? Diyan sa dagat, di po ba? Yes, Jessica, itong tinitingnan natin na wind map. Ito yung ang pinapakita lang natin dito, Jessica. Mananatili yung LPA na yan. Pero ang isang dyan, ang balaki dyan para lumakas yan, itong hanging amihan. Yung hanging amihan na yan ang magsisilbing parang hadlang para ito'y tuluyang lumakas. Kaya unti-unti, pinapakita natin dito, magtatagal siya dyan sa Philippine Sea, pero unti-unti hihina na yan dahil makikita natin yung muling paglakas ng hanging amihan. At yan ay inaasahan natin, Jessica, na tuloy-tuloy yan ngayong buwan ng Pebrero na kung saan ito yung kasagsagan ng paglakas ng hanging amihan dito sa ating bansa. So mag-i-interact po sila pero hihina tong LPA, lalakas si amihan, yung ulan, magpapatuloy ho ngayong Pebrero, Mang Tani? Yes, Jessica. Kung titingnan natin kasi yung sa forecast ng pag-asa, yung para ngayong Pebrero, maraming lugar pa rin. Nakikita mo yung mga kulay dilaw na yan, Jessica. Yan yung above normal rainfall. Ibig sabihin, tag-ulan na dito sa mga bahagi na ito ng Visayas, pero mas malakas na ulan pa ang inaasahan nila. Kaya yung pinag-uusapan nating LPA na mawawala, hindi ibig sabihin nun the worst is over para dito sa Visayas at Mindanao. Lalakas yung amihan, posibleng magkaroon ng interaction na sa easterlies yung tinatawag nating tail ng cold front. So yung tail ng cold front ang magdadala naman ng pag-ulan kung wala yung LPA. At posible pa, Jessica, although sinabi ng pag-asa hanggang isang bagyo, pero wala pa tayo sa kalatian ng Pebrero. At dahil nga sa nangyayaring El Niña, mas mataas yung posibilidad na magkaroon pa tayo ng isang bagyo dahil ito yung nakikita natin, ano ba ang mga dahilan para magkaroon ka ng mas maraming ulan. So ibig sabihin yan, mas malakas na epekto ng tail ng cold front o pagdaan uli ng bagyo dito sa Visayas at Mindanao. Ako, mukhang parte na talaga ng rainy season ang January at February. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.